Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-274 na kabanata. Walang tatakbuhan. Si Alex at Chelsea ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagtataka. Ang kanilang mga mukha ay sobrang magkalapit, at nararamdaman nila ang paghinga ng isa't isa. Wala sa kanila ang gumalaw. Hindi alam kung ano ang gagawin. Habang nakahiga sa lamesa, biglang bumukas ang pintuan. Ang dalawang pulis ay nagmamadaling pumasok. Narinig nila na may kung anong nangyayari sa loob. Nang makapasok sila, napatigil sila sa nakitang pangyayari. Si Chelsea ay itinulak si Alex sa gilid, at siya ay muntik ng mahulog. Ang dalawang pulis ay may pagtatanong na tingin dito, pero wala sa kanila ang may lakas ng loob magtanong kung ano ang nangyari. Dalhin niyo siya sa kulungan, utos niya sa dalawang pulis, at saka tumingin kay Alex. Nang nakita niya na nakatingin din ito sa kanya, siya ay namutla, at mabilis na lumabas sa kwarto. Tumatahol ka sa maling puno, bata, wika ng isang pulis. Malamig pa sa yelo ang isang iyon. Hindi ka madaling makakatakas sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya. Tara na, at hinawakan ng dalawang pulis si Alex sa braso, at dinala sa loob ng selda. Si Chelsea ay nagmadali pumunta sa kanyang desk at umupo. Tumingin siya sa paligid upang magulo ang kanyang sarili. Pero ang kanyang isip ay nasa interrogation room pa rin kasama si Alex. Wala pa siyang naging oras sa mga lalaki. Ang pag-aaral at trabaho ang palagi niyang inuuna. Hindi pa siya pumasok sa isang relasyon. At hindi pa nahalikan, at ngayon napagtanto niya na inagaw ni Alex ang kanyang first kiss. Nakakahiya, sa isip niya. Hindi ganoon ang pagpapalaki sa akin. Hindi ako ganoon klaseng babae. Natarante siya at ang init ng ulo ay lumala. Chelsea, sigaw ng isang pulis, habang mabilis itong lumalapit sa kanya. Nakolekta na nila ang ebidensya sa villa nila Julian. Sinuri nila ang mga fingerprint at kinempara ang mga blood sample. Ang atensyon ni Chelsea ay mabilis na nagbalik sa kaso. Tumingin siya sa police officer, at ang kanyang mata ay nagliliyab sa pagiging seryoso. Maraming salamat, pupunta na ako upang tingnan. Tumayo siya at nagpunta sa forensic laboratory. Samantala, si Captain Finn Murphy, ang kapitan sa Central Police District ay pabalik na sa istasyon. Siya ay nagpapahinga sa bahay, nang makatanggap ng tawag tungkol sa insidente, sa bahay nila Julian. Nagpalit agad ito ng uniforme at mabilis na bumalik sa istasyon. Nang makabalik sa istasyon, ang staff ay mabilis na tumayo at nagpakita ng paggalang. Si Finn ay wala sa mood. Tumingin siya sa paligid na may nakakaalam na ng development. Sinabi niya sa isang pulis na nakatayo sa kanang gilid. Mukha itong parang nagtatago. Gusto ko malaman ngayon kung ano ang nangyayari. Opo, maingat na sagot ng pulis na si Larry. Nahawakan na ni Finn ang doorknob ng pintuan ng kanyang opisina, nang biglang nagring ang kanyang phone. Nang makita niya ang tumatawag, siya ay napaatras. Napatigil siya ng ilang segundo at saka bumaling kay Larry. Maghintay ka sa labas, tatawagan na lang kita. Si Larry ay lumabas. Si Finn ay nagpunta sa kanyang opisina at umupo sa kanyang bangko. Huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hello, Chris. Sa Baltimore Underworld, ang Stedman lang ang nakakatapat sa Clifton family. Sa ibang paraan sila ay advantage sa ibang mga posisyon. Si Art Stedman ang pinuno ng pamilya at ama ni Chris, ay isang maimpluwensyang politiko, na mahalaga sa opisina ng mayor, at malaking sampal at higit pa. Kung tatawag sa kanya si Chris, alam ni Finn na kailangan niya itong itrato ng maingat. Hello Captain Murphy, naniniwala ako na nabalitaan na kayo tungkol sa kaso ng pinsan ko. Oo, sinabi na ito ng isa sa mga officer ko. At sasabihin sa akin ang buong pangyayari. Hindi na kailangan, wika ni Chris. Sasabihin ko ito sa iyo. Ang pinsan ko ay binaril ng dalawang lalaki na nagngangalang Alex at Saul, sinubukan nila itong patayin. Pero nabigo sila. Nasabi na sa akin na si Alex ay nasa inyong kulungan. Umaasa ako sa iyo na makasiguro na mananatili siya doon, at maparusahan. Mabilis na nauunawaan ni Finn na may kakaibang nangyayari. Kung pananatilihin nila si Alex sa kulungan, madali itong makukuha ni Chris, sa isip niya. Ito ang gusto niya, pero bakit ganoon na lang ang kanyang kagustuhan? May problema ba? Malamig na wika ni Chris.
Walang problema, nagmamadaling wika ni Finn. Siya ay natatakot. Ang kanyang boses at katawan ay nanginginig. Magaling, umaasa ako na hindi magtatagal, ang pag-aakusa ay may sasampa. Mayroon ka bang kahit anong impormasyon kay Saul? Sa palagay ko ay patay na siya. Kapag natagpuan niyo siya, wala nang maraming kuskus balungos. At hindi na kailangan ng kung ano-ano. I-cremate pagkatapos ay tapos na. Sige, sagot ni Finn. Lalong pang lumala ang mga walang katiyakan na mga bagay. Nag-iisip siya kung narinig ba niya ang lahat ng implikasyon ni Chris. Sige Kapitan. Hindi na kita aabalahin pa ng gusto, marami ka pang gagawin na trabaho. Paalim. At tinapos na ni Chris ang tawag. Tinawag ni Finn si Larry sa kanyang opisina, at nakinig sa mga tutuong paliwanag tungkol sa buong pangyayari. Si Chris ay nasa ospital kung saan dinala ang kanyang pinsan. At si Julian ay ipinasok sa emergency room. Ito ay dinala sakay ng wheelchair. Ang mga magulang nito ay naroon at balisang lumapit sa doktor. Doktor, kamusta ang hita niya? Tanong ni Patrick Daban. Ang ama ni Julian. Ang doktor ay bahagyang yumuko. Naalis na namin ang bala. Pero ang sugat ay napinsala ang kanyang muscles tissue. Wala na siya sa panganib pero, malamang ang kanyang hita ay hindi naganap na makaka-recover. Si Patrick ay hindi makapaniwalang tumingin sa doktor ng ilang segundo, at pagkatapos ay sumabog sa galit. Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Hindi mo kayang maayos ang simpleng tama ng bala sa sugat. Tumingin siya na parang aatakihin ang doktor. Kung ang anak ko ay tuluyang mapipalay. Ipinapangako ko na hindi ka na makakapagtrabahong muli. Si Julian ay nakatingin sa sahig, at mukhang parang iiyak. Ayaw ko nang mabuhay kung hindi na ako makakapaglakad, wika niya. Bang kanyang mama ay yumuko at niyakap siya. Magiging maayos ang lahat, maghahanap tayo ng mas magandang ospital. Hindi ka nila dapat dinala dito. Sisiguraduhin ko na maghahanap ako ng pinakamagaling na doktor sa bansa. Maayos natin ito, pangako. Pagkatapos kumalma ni Julian at ng kanyang papa, nagpunta sila sa VIP ng hospital. Si Julian ay binigyan ng may malaking espasyo na kwarto at may komportableng kama. At ang kanyang mga magulang at si Chris ay nagtipon sa kanyang paligid nang makapasok siya dito. Gusto kong pagbayaran nila ito. Bumaling ito kay Chris, at sinabi, Chris, kailangan mong mahanap sila para sa akin. Chris, narinig ko na tinawagan mo kanina ang police captain, may plano ka ba? Wika ng mama ni Julian. Si Patrick ay tumingin din kay Chris. Alam niya na ang kanyang pamangkin ay mapagkakatiwalaan na umayos ng mga bagay-bagay. Halos malapit na ito sa tuktok sa isip niya at umaasa. Gagawin itong maayos ang lahat. Huwag kayong mag-alala, wika ni Chris sa mga ito. Ang mga pulis ay nahuli na si Alex. Tumawag ako sa kapitan ng presinto kung saan siya nakakulong. At niliwanag ko na huwag maging maluwang sa kanya. Hanggat nakakulong si Alex, mabilis natin siyang makukuha. Nagliwanag ang mukha ni Julian. Magaling wika nito. Kung nasa kulungan siya, madali siyang matarget. Kung kaya natin, kailangan nating makasiguro na nailagay siya sa pinakamasamang lugar. Hindi siya makakaligtas sa loob ng 1 linggo. Kung makakaya niya, ako na mismo ang mag-aasikaso sa kanya. Si Julian ay napatigil. At mukhang may naaalala. Pero paano si Saul? Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sa totoo, siya ang bumaril sa akin. Huwag kang mag-alala, sagot ni Chris. Si Saul ay sa akin, madali ko lang siyang maayos. Ang pamilya Dabant ay na-surprise sa kanyang confidence. Si Saul ay hindi iba. Ito ay veterano sa kanilang mga maruruming gawain. At kampiyon sa underground boxing. Pero lubos itong nagtitiwala kay Chris. Isa pa, mayroon itong resources sa kanilang pamilya. Kung sinabi niya na asikasuhin niya ito, ganoon ang kanyang gagawin. Si Chris ay ngumiti sa mga ito, at tumingin ba kanyang relo. Para bang alam na nila kung ano ang iniisip niya. Sa palagay ko ay wala nang natitirang oras. 9:00 na. Iniisip ni Chris ang mga buong bagay kay Saul, na walang ingat. Ang una niyang iniisip ay tumakbo. Sa lakas ng impluwensya ng pamilya ni Chris, sapat ang kanyang kakayahan, upang magkaroon ng chance na 50-50 na makalabas sa bansa. Pero alam ni Chris ang mga kahinaan ni Saul. Ito ay babae. Pero hindi kung sino-sinong babae.
Si Chris ay may ginagawa na katulad sa kanyang mga empleyado na walang pamilya, na pwedeng pagsamantalahan. At si Saul ay kadalasang malubha ang sakit sa isang ito, sa isip ni Chris. Hindi ito aalis nang hindi kasama ang babaeng iyon. At kapag umuwi na siya sa babae, ang mga tauhan ko ay naghihintay na sa kanya doon. Samantala, si Saul, ay nagmamaneho patungo sa apartment ng kanyang girlfriend, na si Daniel. Kung aalis siya sa bayan, gusto niyang isama ito. Nang makarating siya sa building nito, lumabas siya ng sasakyan at pumasok sa loob. Umakyat siya sa hagdanan, at kumatok sa pinto nito. Daniel, sigaw niya, buksan mo ang pinto. Ang pinto ay bahagyang bumukas. At ang magandang babaeng maikli ang buhok bay sumilip. Ang mukha nito ay mukhang pinilit, pero si Saul ay walang panahon na mapansin ito. Daniel, umalis tayo, wika nito. Iaalis kita dito sa Baltimore. Hinawakan niya si Daniel sa braso at sinubukan na pangunahan pababa sa hagdanan. Hello Saul, sigaw ng isang boses. Si Saul ay nagmamadali, at hindi napansin ang lalaking nakatayo sa likuran ng kanyang girlfriend. Ito ay si Cyrus, isa sa mga tauhan ni Chris. May hawak itong baril at nakatutok kay Daniel. Si Saul ay nabigla. Si Chris ay inaasahan ang kanyang mga galaw. Pumasok ka sa loob at walang masasaktan, wika ni Cyrus. Si Daniel ay nanginginig sa takot. Sige, sagot ni Saul, at itinaas ang kanyang kamay. Walang marahas na dapat gawin, gagawin ko ang sinabi mo. Pumasok Ethan sa apartment at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ika-275 na kabanata. Ang tawag ng putok ng baril. Nang makapasok na si Saul sa loob ng apartment, dalawa sa tauhan ni Cyrus ay lumapit at kinapkapan siya. Nalaman nila na wala itong armas, at pinwersa nila itong paluhurin. Si Saul ay sinubukan tumayo. Pero tumigil ito nang ang dalawang lalaki ay itinutok ang baril sa kanya. Binilang niya ang tao sa loob ng kwarto. 6 lahat ito, hindi kasama si Daniel. Saul, tawag ni Daniel na may luha sa kanyang mga mata. Si Cyrus ay may hawak na baril, at nakatutok sa ulo ni Daniel. Nang sandaling iyon, ang gusto lang ni Saul ay ang kaligtasan ni Daniel. Pakawalan niyo siya, kalmado nitong wika. Sasama ako sa inyo, upang makita si Chris. Tumawa si Cyrus. Makita si Chris, ano ang pinagsasabi mo? Hindi ka na makakaalis dito sa kwarto. Ang isipan ni Saul, ay nagsimulang mag-isip. Hindi ito pwedeng mangyari sa isip niya. Nagtrabaho ako kay Chris ng ilang taon. Hindi niya ako pwedeng patayin. Kailangan ko siyang makausap. Naroon siya nang binaril ko si Julian. Alam niya na wala akong pagpipilian. Si Cyrus ay nag-alangan. Alam niya kung paano palaging pinapahalagahan ni Chris si Saul. Kung may oras lang ito na mag-isip tungkol dito, malamang na hindi niya gusto itong mamatay. Nag-isip ito sandali. At pagkatapos ay inilabas ang cellphone at tumawag kay Chris. Pagkatapos ng kaunting signal, may sumagot sa kabilang linya. Chris, nahuli na namin si Saul, sa lugar ni Daniel, wika ni Cyrus. Katulad ng sinabi mo, gusto kanyang kausapin. Ang boses sa kabilang linya ay may sinabi sa kanya. At lumakad patungo kay Saul, at inilapit ang cellphone sa mukha nito. Inayos ni Saul ang sarili. Chris, naroon ka, alam mo na wala akong pagpipilian. Nagtrabaho ako sa iyo ng ilang taon. Hindi mo ako pwedeng itapon ng ganoon lang. Tatanggapin ko ang aking parusa, at alam mo na hindi ako magrereklamo. Pero hindi tulad nito. Si Saul ba iyan, wika ng isang boses sa background mula sa kabilang linya. Ito ay si Julian. Lumapit ito at direktang sumigaw sa cellphone. Nabalda mo ako, isa kang taksil. Gusto mo ng parusa, sige. Tutuparin ko ang kahilingan mo, na mamatay ka. Pinigilan ni Julian ang kanyang sarili. Nang magpatuloy siya magsalita, ang kanyang boses ay kalmado na. May matututuhan kang kakaiba. Ito ay kakaibang pag-aalaga ni Chris sa iyo. Tuturuan kita kung ano ang nangyayari sa mga taong sumasalungat sa mga maling tao. Si Saul ay kumukulo sa galit. Pero inipon lang niya ito. Mayroon pa rin siyang kaunting pag-asa, na hahayaan siyang mabuhay ni Chris. Ang boses ni Chris ay narinig muli. Makinig ka Saul, wika nito. Ang isa mong nagawa na pagkakamali, ay napakarami. Pasensya na, pero hindi ka na pwedeng makabalik pa muli. Si Saul ay nawala ang pagtitimpi.
Chris, ibinigay ko ang buhay ko sa iyo, at pagkatapos ay sa ganito magwawakas. Si Chris ay hindi sumagot. Si Cyrus ay ibinalik ang cellphone sa kanyang tainga. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong malinis. Chris, nagmamadaling sigaw ni Saul. Kung tinapos na ni Chris ang tawag, ang lahat ay mawawala na. Gawin mo ang gusto mong gawin sa akin, pero mayroon akong isang request. Pakawalan mo si Daniel, at hayaan makabalik sa kanyang bayan. At huwag mo na siyang guluhin pa muli. Siya ay aking tauhan, Saul, narinig niya ang sinabi ni Chris. Hindi ako ang magpapalaya sa kanya. Ako ang nagpadala sa kanya sa iyo. Ano ang mangyayari sa kanya? Tanong ni Saul, at itiniklap ang mga kamao. Ano bang kadalasan nangyayari sa mga babae ko? Wika ni Chris. Maliwanag na siya ay tapos na magsalita. Si Saul ay umabot sa sukdulang galit, at ang kanyang kamao ay pahigpit ng pahigpit. Biglang bumalik ang boses ni Julian sa kabilang linya. Hindi, mas higit pa doon, wika nito. Kukuhain ko siya para sa sarili ko. Kapag wala ka na, magsasaya ako kasama siya araw-araw, at nagsimula itong tumawa. Si Saul ay sumabog sa galit. Tumayo siya at sumugod sa dalawang lalaking may baril na nakatutok sa kanya. Dinakman niya ang isa at sinubukang agawin ang baril sa kamay nito. Habang ginagamit ang katawan ng lalaki upang maging panangga sa kanyang sarili na mabaril ng iba. Ang dalawa pang lalaki ay nagsimulang magpaputok ng baril. Nagawa ni Saul iwasan ang una. Pero sa pangalawa ay tinamaan ang kanyang balikat at hita. Ang sakit ay mabilis niyang naramdaman, pero tiniis niya ito. Nagawa niyang mahatak ang baril sa kamay ng lalaki. At mabilis silang pinatamaan sa ulo. Bumagsak ito ng walang malay. Si Cyrus at ang iba pa ay nakatutok ang baril sa kanya. Mabilis siyang kumilos at tumalon sa likod ng sopa, sa kanyang kaliwa. Ang putok ay umingay. Pero wala sa kanila ang nakatama dito. Si Daniel ay sobrang natatakot. Tinakpan nito ang kanyang tainga at desperadong tumakbo patungo kay Saul. Sinubukan na habulin ni Cyrus ito, pero masyado siyang mabagal. Itinutok niya ang baril at pinaputok. Walang malay itong bumagsak sa sahig. Ang putok ng baril ay nahinto. Daniel, sigaw ni Saul. Hindi niya nakikita kung ano ang nangyayari. Wala siyang sagot na narinig. Magbabayad kayo, sigaw ni Saul at tumayo. Pinaputok niya ang kanyang baril kay Cyrus at sa mga tauhan nito. Ang biglang pagbaril ay tinamaan sila. 3 sa mga lalaki ang bumagsak. Si Cyrus ay tinamaan sa kanang braso, at nabitawan ang kanyang baril. Nang matapos ang putukan, napagtanto ni Saul na siya ay tinamaan sa tagiliran. Ang kanyang kagustuhan at galit ay napanatili siyang nakatayo. Si Cyrus ay nakaupo sa gilid ng dingding, hawak ang kanyang braso sa kagustuhan na patigilin ang pagdurugo. Marahan na lumapit si Saul dito. Ang kanyang ekspresyon ay blanko. Hinawakan niya ang kwelyo ni Cyrus at pinagsusuntok ng ilang ulit sa mukha. Pakiusap, huwag, wika ni Cyrus habang patuloy siyang sinusuntok. Pagkatapos ay huminto ito sa pagsasalita. Binitawan siya ni Saul, at bumagsak ito sa lapag. Tumingin siya dito, at tapos na. Pero nang nakatayo siya at nakatingin kay Cyrus, siya ay nagising sa katotohanan kung ano talaga ang nangyari. Ang kanyang galit ay lumala, bumalik siya ng may mas matinding galit. Sumigaw siya ng matinding paghihirap, sinipa si Saul ng ilang beses, at inihampas ito sa dingding ng paulit-ulit. Ang kanyang kamay ay nababalutan ng dugo, at ang tama ng baril ay sumasakit ng matindi. Ngayong tapos na, saka lang niya naramdaman kung ano ang kanyang katayuan. Isang mahinang boses ang umeko sa loob ng kwarto. Cyrus, ano ang nangyayari? Tumingin si Saul, at nakita ang cellphone ni Cyrus sa sahig. Ang tawag ay konektado pa rin. Ika-ika siyang lumapit sa cellphone at dinampot. Ano ang nangyayari, tanong ni Chris. Naging balisa ang boses nito. Tapos na, wika ni Saul. Nagsalita ito ng kalmado at banayad na nagpakaba sa puso ni Chris. Narito pa rin ako, Chris, patuloy nito. Hindi ka ba magsasalita para sa iba o kay Daniel? Sa pagbanggit niya dito, ang kanyang boses ay nabasag. Nagsimula itong umiyak. Huwag kang mag-alala, Chris. Hahayaan kitang magbayad sa akin. May ginawa tayong trabaho. Kakaiba at makatwiran, na nagbigay ng yaman sa inyong pamilya. Hindi magtatagal, pupunta ako at kokolektahin ito.
At tinapos na ang tawag. Binitawan niya ang cellphone at tumingin kay Daniel. Marahan siyang naglakad patungo rito. Umupo ito sa tabi. Kinuha ang ulo at inilagay sa kanyang hita, at marahan na inayos ang buhok. Patawarin mo ako, wika nito. Alam ko na sinabi ko sa iyo na mamamasyal tayo sa buong bansa. Wala akong nagawa sa mga marami kong pangako. Yumuko siya at hinalikan ito sa noo. Para sa kanya mukha lang itong natutulog. At nakikipag-usap lang siya dito. May dugo ito sa kanyang mukha. Ang dumi mo na, wika niya. Pupunasan ko ito para sa iyo. Pinunasan niya ang dugo ng kanyang hinlalaki pero mas lalong lumaki ang pinsala nito. Ang katotohanan sa nangyari ay nagpaalala muli sa kanya. Niyakap niya ito mabuti at umiyak. Ibinaba ni Chris ang cellphone. At yumuko. Si Saul ay baliwala sa kanya. Siya ay utusan lamang. Isang utusan na mabuti lang sa pagsunod ng mga inuutos. At walang kagustuhan sa kanyang sarili. Mas mababa pa sa hayop. At pagkatapos, ito ay naglakas ng loob pagsalitaan siya, na para bang mas nakakataas. Pinagbantaan siya nito. Si Chris ay kumukulo sa galit. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.